Nazareno, and after the blessing of procession going to the altar. So dito po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, purihin natin ang Diyos na ating gabay sa ating paglalakbay. Si Jesus na taga Nazareno, ang ating lakas at nagbibigay ng direksyon sa ating buhay. Si Jesus Nazareno, ang ating liwanag sa ating buhay. O Jesus Nazareno, kami ay nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat. Tulungan mo kami, mga grating Pilipino, mga OFW sa aming pamumuhay, naway aming pananampalataya maging liwanag sa aming kapwa, upang makita kanila ang liwanag ng Diyos sa pamamagitan ng aming Kristiyanong pamumuhay. Sa tahimik, ating italangin ang ating mga pansariling kahilingan at personal intensyon sa ating buong Jesus Nazareth. Panalangin kay Nuestro Padre Jesus Nazareth. Sabay-sabay, katamis-tamisa naming mahal ng buong Nuestro Padre Jesus Nazareth. Diyos at manlubos namin, Nananampay sa kalbaryo sa buong ang krus sa pagpapatuloy sa iyo. Kami ang mga kasalanan na maging dahilan sa iyong imasama sa hirap, naghirap ang ng pupuli sa iyo, at at nagpapasalamat na bilang maamang kordero, ay buong ina ang pinanggap mo sa ibabaw ng
sa ating mananampalangin at kasama for the healing of Nicolas Padillo, Victory, Bibi Flores, at para sa karawan, Tina Lucy Daya, intention Tina Villa Hermosa, Helen Villarreal, Florent Ibanez, Alma Nador, at Rosie Aquino. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayin rin. Itinagdiriwang natin ang Epipanya o dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon sa lahat ng mga bansa. Ang pagsilang ni Jesus ay hindi lamang para sa Israel, kundi para sa buong sanlibutan na kinatawanan ng mga pantas o tatlong haring magot. Turuan nawa tayo ng pagdiriwang na ito na tanggapin ang lahat ng tao bilang mga kapatid natin sa iisang Ama. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat umanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na luha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mga nagaling na iyan, sa lahat ng mga anay at mga banal. At sa inyo, mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong aming Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
pinatubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong may taguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ayon kay Propeta Isaías, tataglayin ng Jerusalem ang liwanag ng Diyos at titipunin ang kanyang bayan mula sa lahat ng dako. Pakinggan namin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng paniningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa. Ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang paniningan. Sa lingking ng iyong taglay na liwanag, iyong mga bansa, 10 ng mga hari, lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki nagmumula sa malayo. Ang mga babae kalagatelang mga bata. Ang tanawin ito kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong dadami, pawang kagalakan iyong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatan ito'y matatamon. At ang iyong kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba naman ay darating sila, may taglay ng mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lumutugunan, poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa itong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo ng bansa ng mundo. Turuan mo iyong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya ay bahagian. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa manghihirap maging tapat siyang tunan. Poon, maglilingkod sa iyo ng bansa ng mundo. Iyong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umulan habang buhay. Iyong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa Elon Euphrates sa daigdig ay takala. Poon, maglilingkod sa iyo ng bansa ng mundo. Mga hari na sa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati iyong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob din taglay nilang malahala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupuri, maglilingkod sa tuwina. Poon, maglilingkod sa iyo ng bansa ng mundo. Kanya namang iligtas ang sinumang tumatawa, lalo iyong nalimot ng mga tao mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lukhang nakabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon, maglilingkod sa iyo ng bansa ng mundo. Ibinunyag ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso ang lihim na panukala ng Diyos na maliligtas hindi lamang ang mga taga-Israel, kundi maging ang mga pagano. Ating pong pakinggan ang dalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan ninyo dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkulin ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga taong noong mga nakaraang panahon. Ngunit, inihayag ngayon sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim, sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang mga Hintil, tulad din ng mga Hudiyo, ay may bahagi
Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa buong sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sa may Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon na saan ang ipinanganak ng hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalita nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi mahuling sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo nilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabati nito, lihim na ipinatawag kay Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos pagbilina ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng tala, nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatirapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyan at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nagiba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Ngayon pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Epipanya, Epiphany Sunday. Epiphany means revelation, pagpapakita. Noong sa lumang tipan, ang Diyos ay nagpakilala sa pamamagitan ng mga propeta. But in the fullness of time,
siya ay nagpapakita sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, si Jesucristo. So ipinpani ang pagpapakita ng Diyos. Totoo ang sinabi ni Jesus na siya ay Emmanuel, kasama na natin ang Diyos. At sa ating pagbasa, itong pagbasa ito ay yung karakter naman dito, yung tatlong mago na sila ay hinanap. Three wise men. Hinanap nila ang tunay na hari. I'm sure gumastos din sila kasi nanggaling sila sa silangan. So, hinanap nila ang hari. Ano yung kanilang gamay? Ano yung gamay? Yung tala, yung Star of David. And I'm sure sa kanilang paghanap, mas madali kasi ang star lalong makikita pag gabi. Hindi naman pag umaga, may araw, mahirap yung star. So I'm sure during the day, nagtatanong din sila. Maraming tao during the day. Pero sa paggabi na, talagang madilim, ang nagabay sa kanila, ang tala. Para maganda yung symbolism. Sa buhay natin, maski gaano kadilim dahil sa problema, pagsubok, parang madilim ang buhay natin. Tandaan natin, may tala, may Diyos na nagagabay sa atin. Amen? Amen. Hindi natutulog ang Diyos. Kayo natutulog. So, tulad ng mga tatlong mago, maski sa gabi, lalong ginagabayan sila ng tala. Ganun din pala, maski madilim ang buhay natin, hindi pala tayo pinabayaan ng Diyos. Meron palang tala na giliwanag, yung ating pananampalataya. And that is why, bukas ipagdiriwag natin yung kapistahan ng buong Nazareno na nag-symbolize yung pamumuhay din natin bilang migrante. Maraming cross na pinasan natin. Pero maski mabigat ang cross, tulad ng buong Nazareno, tuloy pa rin ang paglalakbay dahil sa pagmamahal ng Diyos at pagmamahal sa pamilya. Kung hindi lang sa pamilya, hindi lang sa Diyos, baka bigib ang anak. So, itong nag-aalala sa atin, maski mabigat ang cross sa buhay natin, never give up, may tala, may liwanag. We will overcome our problems. Sasamahan tayo ng ating poong Nazareno. Amen? Palakpakan natin ang ating poong Nazareno. At yung dakilang kapistahan ng Epipanya ay sinasabi ng Festival of Light. Kapistahan ng liwanag. Dahil si Kristo ang liwanag. Sinabi dito sa unang pagbasa, niliwanagan ka ng kaniningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaniningan. So ang Epipanya ay pagbibigay liwanag. That's why nakita natin sa pamamagitan ng tala, nakita ng tatlong mago si Jesus, ang tunay na Mesiyas. Ibig sabihin, tayo rin bilang binyagan dapat magbigay liwanag sa ating kapwa. Dahil may mga kababayan tayo, baka namuhay na sa kadiliman. At ikaw ngayon, mission mo, sana ipakita mo yung liwanag, ipakita mo si Kristo sa kanila sa pamamagitan ng iyong Kristyanong pamumuhay. Tayo rin ay nagdaan, sana tayo ng liwanag. Diba sa Tagalog, sa pamamagitan ng pag-i-explain, pagpaliliwanag, na sana maliwanagan sila sa ating, sa pamamagitan natin. So ang Kristyanong pamumuhay ay pagbibigay ng liwanag. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay liwanag. Ganong sinabi sa ikalawang pagbasa. At ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang mga hindi tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So ang salita ng Diyos ay nagbibigay liwanag. The good news give us light. Pero ang tanong, tayo ba ay nagbabasa ng mabuting balita? Binubuksan niyo ba yung Biblia niyo? Baka Facebook lang. Every morning, pagising, Facebook. Oh. Dapat ang
sabi nga dito, ang salita ng Diyos ay nagbibigay liwanag. Kung ang buhay natin puno ng liwanag, hindi tayo mawawala sa ating paglalakbay. Pag ang buhay walang liwanag, walang Diyos, walang mabuting balita, mawawala tayo. That's why si Kristo ang ating liwanag. Hindi nawawala yung tatlong mago sa paghahanap ng Kristo. Hinanap nila yung bata. Dahil yung kanyang desire, hari na yun, imagine, baka gumastos pa yun sa paghahanap lang ng Panginoon. Tayo ba ay ginamit ba natin yung resources para makilala natin si Lord? Itong tatlong mago, baka lahat, no? I'm sure may mga assistant yun, may mga alala yun, na talagang ginamit nila yung kanilang kayamanan para lang makita ang tunay na hari. Sana, gano'n din tayo, gamitin natin yung panahon natin, yung day off natin, na lalo mapalapit tayo sa Panginoon. Lalo natin makilala ang ating Panginoon, yung ating tunay na liwanag. At yung nakita nila, may dala sila ng regalo, no, sa batang Jesus. Ano yung regalo na nadala nila? Ano yung dala-dala? Ito, ano yan? At mira. Kung ito ay naghihirap itong tatlong mago, baka yung ginto, nakasala na. Pero ginamit na yung kayamanan nila, ha? Para mahanap si Lord. No? Tayo, pag naghirap na, sanla na. Huwag naman yung gamit ng amo nyo, sanla nyo. Sa father, sa gamit sa pamilya, talagang hirap ang buhay. Kung pwede pa lang yung asawa o isang lang. So tatlong regalo. Ito ay, yung regalo ay nagpapakita ng identity ng batang Jesus. Yung ginto, kamangyan at pera. Kasi at that time, pag ang tao ay bumisita ng hari, dapat ang kanyang regalo, ginto, gold. So ibig sabihin, yung ginto ay pinakita si Jesus ay hari. Diba? We celebrate Jesus Christ the King, King of the universe. So yung ginto, nagsimbolo ng kanyang hari. So ginto, nagsimbolo ng kanyang pagkahari. Ngayon, kamangyan, yung incense, ginagamit na sa pari, diba? Si Sakaraya. So, ginagamit sa mga pari, ibig sabihin, si Jesus, ang batang Jesus, ay high priest, pari siya. At ano yung mira? Ito ginamit parang timbang, no? Pansamo. Jesus died as a prophet. Okay? So, ginto, hari, kamangyan, pari, yung mira, propeta. At actually, sabi niya, tayo rin natanggap, we share the role of Christ. Sabi ng pari, of course, bata pa tayo now, share the role of Christ as priest, prophet, and king. Kung tayo pala ay naging totoo sa ating pangako, sabi niya, tayo rin ay magbibigay liwanag sa kapwa natin. So, ngayon yung nakita na ng tatlong mago, si Jesus, merong pagbabago. Ang loyalty ng tatlong hari ay hindi na sa tao, hindi na kay Herodes, doon na sa Panginoon. Di ba? Anong sabi ni Herodes? Tinatawag niya. Sabi niya, hanapin yung mabuting bata. No? Pag nakita nyo, sabi nyo sa akin, ha? Mag-text kayo. May WhatsApp naman ako. Ito na lang, ha? May Viber din ako. Di ba? Sabi ni Herodes. Pero alam naman natin, yung purpose ni Herodes to destroy the child. Di ba yung December 28? Anong kapistahan yung December 28? Holy Innocents Day. Kasi galit na galit si Herodes na hindi na bumalik yung tatlong mago. Ang ginawa niya, 3 years old pababa, pinatay niya. Sa sobrang galit ni Herodes. So ibig sabihin, yung nakita nila yung bata, ang tunay na hari, yung loyalty ngayon ng tatlong mago ay hindi na kay Herodes, doon na sa Panginoon. Kung tayo rin ay tunay na makita natin si Lord sa buhay natin, yung loyalty natin sa Kanyang kaharian. Sa Kanya na tayo faithful, loyal na tayo sa Kanyang kaharian. And that is why, yung dakilang kapistahan
ng Epipanya, the solemnity of the Epiphany of the Lord, ay nagpaalala sa atin na tayo rin, diba, ang Diyos Epiphany, ang Diyos ay nagpapakita. God manifest to us. Tayo bilang binyagan, mission din natin ang tunay na selebrasyon ng Epipanya kung paano makita si Kristo sa buhay mo. Nakita ba si Kristo sa buhay mo? Tingnan mo yung katabi mo, may Kristo ba yan? Ano ka ba Kristo? So, yun ang challenge para sa atin. Kung tayo bilang binyagan, ipakita natin si Lord sa ating pamumuhay sa pamamagitan ng ating pagmamahal, paglilingkod sa kapwa, sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kapwa. Kung gumawa tayo ng mabuti, makita nila si Kristo sa buhay natin. Amen. Magsitayo, ating ipahayag ang ating pananampalataya, sumasampalataya sa Diyos. Sumasampalataya ko kay Kristo sa kasalanan. Panginoon ng langit, nagtatawag sa dalan ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa Santa Maria Virgen, pinagpapakay ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Bibig, nalako sa kinaroonan ng mga imaw, nang may kagumara ng buhay ng muli, umakyat sa langit, nalulog sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon ang mula marikito at lubos sa buhay at ng mga tao. Sumasampalataya ng po sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolikal, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, nasasaksihan natin ngayon ang bituin sa pagsikat nito. Si Kristo ang liwanag ng ating buhay. Ito natin ang ating puso at diwa sa Kanyang habang ating hinihiling sa Ama na dinggin ang ating pagsusumamo ngayong dakilang araw ng pagpapakita ng ating Panginoon. Ating itugon, Ama, gabayan mo kami sa iyong liwanag. Ama, gabayan kami sa iyong liwanag. Para sa simbahan, gabayan mo ang mga puso ni ng Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko, sa kanilang pagsisikap makinig at makilakbay sa mga pamayanan kanilang pinaglilingkuran. Kami dumadalangin. Ama, gabayan kami sa iyong liwanag. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, gabayan mo ang kanilang mga puso sa kanilang pagsisikap na piliin palagi at saan man ang kabutihan. Kami dumadalangin. Ama, gabayan mo kami sa iyong liwanag. Para sa aming lahat na nalitipon ngayon, liwanagan mo ang aming mga puso. Gawin mo kaming laging bukas at sensitibo sa paggalaw ng iyong espiritu upang masalamin din namin ang iyong liwanag sa isa't isa. Kami dumadalangin. Ama, gabayan kami sa iyong liwanag. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, tamasahin nawa nila ang init at liwanag ng iyong walang hanggang presensya. Kami dumadalangin. Ama, gabayan kami sa iyong liwanag. Idalangin din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, gabayan kami sa iyong liwanag. Pagbabayan mo kami sa pamamagitan ng iyong liwanag mo, Ama, upang masalamin din namin ang iyong liwanag sa lahat ng taong may mabuting kalooban at sa buong sangnilikha. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo, ang aming Panginoon. Amen.
samang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon ang itong pagmamahain sa iyong mga pangal sa kapangyarihan at karangalan sa ating mga pinapangal at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, bira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain, ang pinagsasaluhang sa Jesucristo, kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Harapan siya at salamat. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumataglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang karitan ng kadakilaan niyang di magmamaling. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinapisan ko sa loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, at kahanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, tinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga
kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay lumitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Stephen aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pabiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Purihin ang Diyos,
Pinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan din ng kapayapaan sa isa't isa. Narito sa Jesucristo ang ating liwanag, ang ating kaligtasan. Ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piling. Sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
upang ang nilubong aming pinagpagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Parish announcements. January 7 to 9 is the feast day of the Black Nazarene. Our Lord Jesus, the Nazarene, saved us from sin. His word is our life. His cross is the symbol of our salvation. Devotees can say a prayer and light an electronic candle in front of the statue of the Black Nazarene at the back of the church. The family photos taken on Christmas and New Year's Day are ready for download. Please scan the QR code posted on the notice board to access the link. And the Caritas Hong Kong 2022 raffle prize winning list is posted on the parish notice board for your reference. Thank you. Bago po sa final blessing, manalangin tayo sa ating mga kapatid na may karamdaman. Tayo rin, kung may karamdaman, hingin natin sa buong Nazareno yung kagalingan for healing. Magsiyo po tayo lahat at manalangin. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa aming mga mahal sa buhay. Panginoon, karamihan sa amin ay may suliranin sa buhay. Problema sa trabaho, sa pamilya, sa relasyon, problema sa aming kalusugan. Panginoon, aming dinadalangin ang aming mga kapatid, kaibigan, kasamahan na may karamdaman. Alam namin, Panginoon, na sa iyo walang imposible. Lahat sa iyong magagawa, lahat sa iyong mapapagaling, Panginoon. Ipuin mo ang kanilang katawan na may karamdaman. Bigyan mo sila ng lakas at tiwala na ikaw ang aming tunay na kagalingan. Ipakita at ipadama mo, Panginoon, ang iyong pamamahal at kapangyarihan sa pamamagitan ng lakas sa aming mga kapatid na may karamdaman. Pagaling mo sila upang patuloy sila sa kanilang misyon na tulungan at habuin ang kanilang pamilya upang mapabuti ang kanilang pamumuhay. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na mapalitan ang galing sa puso namin ng kapayapaan at pagmamahal. Ipuin mo ang puso namin na puno ng galit at puso. Tulungan mo kami na magpatawad at humingi ng tawad upang ang kapayapaan, kasaganaan, pagpapala ang maghari sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong biyaya. At aming inakin na may karamdaman ay gagaling na dahil ikaw ang aming makapangyarihang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo ay makarating sa kanyang dakilang kaliwanagan, naway magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong mga tagasunod ni Jesucristo, ang buong Nazareno, na nagpakita ngayon bilang liwanag na nagniningning sa kadiliman, ay siya nawang magpagindapat na kayo'y maging ilaw para sa kapwa-tao ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa hantungan ng inyong paglalakbay ay inyo nawang madatnan ang pinaghanap ng mga pantas na may talang nanguna sa daan hanggang matagpuang maligayang si Kristo na liwanag, buhat si liwanag, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, maging liwanag sa kapwa, pumayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Viva Poong Nazareno!